Dr. Manny Calay. Dapat may artistic ka din. Parang pinagpapawisan ako doon na. What is beauty? Beauty is in the eyes of the beholder. Ilan yung percentage na nagiging palpak yung operasyon? Kasi I have to continue my life. Ang importante kasi dyan, minsan patient selection. Walang imposible pag ang napuntahan ko is a quack doctor pa. I found Persian food masarap. Parang tapang lang. Feeling ko kasi wala nagmamahal sa akin. Sa panahon ngayon, ano yung pinaka-trend? Dying to have attention. They said if you're handsome or something, you can just easily be husband blame. Ako nagpaganda ko para to support my kids. Feeling ko rumambay. Sabi ko, okay, ito nanalo ako. Ito paano kawawa naman yung mga may diabetes? Pipilit ka. Focus 110%. If miracle happens, it's true. Pag-asa na kayo, pwede pala. So we have less rest. Talagang merong ibang makukulit. May dala pa silang picture. Gusto kong maging kamukha ni Angelina Jolie. Kasi nagpapatuyo na kami. It's nice to be here. Beauty is, Kate Cosete.
kwentuhang magkabuluhan. Isanin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Dave. Sa talakayan with Dave. With Dave. Hi ho! Magandang gabi, people of the Philippines. Ito po si Kate Coseteng at gaya nyo, mahilig din po akong manood ng TV. At magmula ngayon ay magsasama-sama tayo dito sa Studio 23 para pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa ating buhay. What is beauty? Kailangan bang parang pang-commercial ng shampoo ang buhok mo? Kailangan bang sexy? Kailangan bang matangos ang ilong? Bakit mas may advantage ang isang taong maganda? Mag-survey tayo with our people in the audience. And we would like to know kung ano ang kanilang perception tungkol sa kagandahan. Let's talk about it when we return in Kate Talk Active. Ang problema, sumabay ka lang sa talakayan. Halina at sumama sa kwentuhang magkabuluhan. Isanin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Dave. Sa 10 Pilipino, 3 katao lamang ang umaaming interesado sa kagandahang hatid ng cosmetic at plastic surgery. 7 sa kanila ang nagsasabing sila'y kontento na sa kanilang itsura. 2 sa 3 nagpaparetoke ay babae at ang natitirang isa ay lalaki. Sa porsyentong nabanggit, ang mga babaeng nasa edad 25 to 35 years old ang nagpapagawa para sa whitening of armpit, nose lift, facelift, breast reduction, or augmentation at liposuction. Samantala, sa ages 50 years old pataas, ang kanilang pinapagawa ay Botox. Pagdating sa kalalakihan, madalas na pinapagawa ang six-packs, facelift, liposuction, at hair growth. Welcome back to Kate Talkative. Share lang po tayo ng konting trivia tungkol sa beauty. Noong panahon po ng Renaissance at ni Da Vinci, ang mga model ay matataba. Noon naman pong 1950s at 1960s, ang perception naman po ng kagandahan ay yung mga curvaceous body. Pagdating naman ng 1990s, aba, mga super skinny naman or super payat ang magaganda. Ngayon po, pag-uusapan po natin ay tungkol sa beauty. Meron po tayong mga guest na mga kasama. So first, introduce ko po sa inyo ang ating Doctor to the Stars, Dr. Manny Calayan. Palakpakan po. Good evening. Great. It's nice to be here. Okay, and ang isa po nating guest, ang the iconic doctor. Sikat din po siyang plastic surgeon, si Mr. Eric Yapuangco. Palakpakan po. Thank you for having me here. Okay, para po sa ating first question, okay, sobrang common. Para lang kayong nagsasign ng autograph. What is beauty? Yan, okay. Doc Manny. Sa akin, beauty is, Kate Coseteng. Ayun parang pinagpapawisan ako doon tissue. Hindi, beauty comes from within. From a Okay. person. What about yung physical beauty? Para sa'yo, Doc Manny, ano yung nakaka-attract sa'yo? Yung Para sa akin, yung mata. mata. The eyes So, and the nose. pag maganda yung mata saka yung ilong, more or less, talagang ano na siya, attractive for you. Yes. Beautiful na Yes. siya. And syempre, dapat curvaceous. So si Yeah. si Dr. Pai,
Curvaceous siya. Curvaceous siya, and yun, nagustuhan ko yung mata niya. Yung Ganda raw. mata. Okay. Para sa'yo naman, Dr. Eric. For me, beauty is in the eyes of the beholder. It's a cliche, pero totoo siya. Pero, di ba? What may be beautiful for you may not be beautiful for others, Yeah. right? So, pag physical beauty, para sa'yo, For me, what I look for is the nose. nose ka lang. Yes, and the legs. And the legs. So, yung body, walang factor yon. I mean, hindi siya nakaka-add. So, halimbawa, basta maganda yung nose, kahit na medyo chubby, okay lang sa'yo yun. Pwede naman, yes. Maganda pa rin naman yun. Hindi naman Pwede. porket, hindi naman porket mataba ka. Huwag ka lang morbidly obese. Pero, huwag ka lang, syempre dapat may curve pa rin ang konti. Oo. Kasi ang unang nakikita sa atin, syempre pag na-meet mo yung person, yung mukha. So, doon ka agad mapapatingin sa features. Yung facial features na talaga. Paano kung baliktad? Yung sexy, pero hindi masyadong maganda. So, i-meet mo na lang siya, nakatingin doon sa katawan. Hindi, joke So, lang. mukha pa rin talaga. Mukha Okay, pa takpan rin mo na ng talaga. magazine yung mukha Takpan mo niya. yung magazine. Talagang mukha pa rin talaga. So, sa panahon ngayon, ano yung pinaka-trend? Ano yung hinahanap ng mga clients ninyo? Ang most requested pa rin ngayon is the rhinoplasty or nose lift. Nose lift. Gusto pa rin nilang tumangos yung ilong nila. Gusto nila maging Americans, di ba, Eric? Ang Filipino kasi talagang likas na mababa ang ilong or pango, di ba? Or sarat ng ilong. So, yun talagang Sakit? Wala bang pumunta sa inyo Masakit na, man, pero ano? that's the truth. Wala bang pumunta sa inyo na gusto kong maging kamukha ni Angelina Jolie? Walang ganun. Naku, O na-experience nyo na yun? madami. May dala pa silang picture. Tama. Dok, gusto ko ganito ilong ko. Usually, anong sinasagot ninyo pagka ganun? Hindi, usually kasi iba-iba talaga ang anatomical feature ng tao. So, hindi mo talaga magagaya yung exact lips ni Angelina Jolie. So, minsan may lumalabas ng clinic ninyo na malungkot dahil tinatapat nyo sila. Una pa lang na sasabihin ninyo na hindi nyo kayang gayahin, ganyan. Hindi naman namin pinapalabas na malungkot, di ba? So, sinasuggest namin yung ibang procedure na bagay sa kanya. Yes. Na ikakaganda rin niya. So, hindi siya malungkot lalabas ng So, clinic. sabihin ninyo na hindi bagay sa'yo yung pouty lips. Oo, hindi bagay sa'yo yan. Ito na lang paggawa mo, parang gano'n. Or pwede natin gawin pouty lips, pero hindi as parang hindi tulad bagay ni... sa facial yes, features. oo, hindi. Dapat kasi mas realistic yung expectations eh. Kasi minsan ang pasyente medyo unrealistic ang expectations. Oo. So, uulitin ko po si Dr. Eric, plastic surgeon siya. Si Dr. Manny, cosmetic surgeon siya. So, sino yung pwedeng sumagot sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng dalawa? Ng plastic at saka ng cosmetic surgery. Actually, halos pareho lang yan eh. Oo, pareho kami nag-opera, pareho kami nagpapaganda. Kaya lang, yun nga, nagtutulungan kami sa isa't isa. Kung halimbawa, hindi namin kaya yung mga burn patients, yung mga vehicular accidents, binibigyan namin sa kanila. Okay, so... Pero sila, gumagawa rin sila ng cosmetic. Okay. Okay. For me kasi basically ang pinaka-difference namin it's the training program. Kasi to become a plastic surgeon, you have to go through a long process. So, mas matagal siya. Mas matagal siya. It's mas matagal na procedure. So, kumbaga, you undergo 4 years of general surgery and another 3 years of plastic surgery. And on top of that, you have to take, the written and oral exams. You have to pass that to become board-certified plastic surgeons. Pero pinaiksi na raw, di ba? May straight na. May straight program, 3 years and 3 years. So, the minimum is 6. yes. So, all it in will all, range- pag plastic surgeon, ilang years? It would be from 6 to 8 years. 6 to 8 years. Yes. Ganun din naman ang cosmetic. Kaya lang cosmetic. Kasi sila, from general surgery sila, magpa-plastic pa. So, kung ang cosmetic naman, pwede kang ENT, ophthalmologist, gynecologist, basta surgeon ka, tapos mag-train ka ng cosmetic. Yun yung kami. Well, may mga instances na yung mga nagkakaproblemang kaso napupunta sa amin. And vice Like, versa. anong Ganun example? din yun. Let's say, minsan may problema sa ilong or sa mata na ginawa ng someone and then nagre-reklamo ang pasyente and then they come to us and then we have to revise it. Okay. That's why I tell the patients, before you have your surgery done, look at the credentials and look at his background and look at the body of his work. Kung ano ba yung mga nagawa. Kung sino mga nagawa niya. Pero ang number one, okay. namin dito talaga is yung mga hindi doktor na nag-i-inject ng kung ano-ano sa pasyente.
na pumupunta sa amin, problema sa amin. Halimbawa ako, gusto kong may pabago sa katawan ko. Ano yung dapat kong i-consider? Research on your doctor first. Kasi ang daming doktor dyan. Ang daming ho dyan. There are board-certified plastic surgeons. There are cosmetic surgeons. And there are those na talagang parang tapang lang na wala gano'ng knowledge. So you really have to look for a good doctor. That's the first and that's the most important element in your So, decision. mag-research ka talaga. Yes. It's a click away. It's a Google away, di ba? And then, Ano yung mga nagmo-motivate sa tingin ninyo sa isang babae or sa isang lalaki na magpa-surgery? Self-confidence eh. So, yung gusto lang nila para maging happy sila. Yung nabuboost kasi yung nila, yung moral nila. Pag feeling nila parang may pina-enhance sila, may napabago sila. Mga Hindi ba ganun. sila nahihiya? Kasi Hindi. from dati kilala sila ng maliit yung ilong, biglang ang tangos-tangos na, tsaka ang ganda-ganda niya na. Hindi, ba? nasa paggawa naman, di ba? dapat kasi, ang more common misconception kasi dapat gusto nila sobrang taas. Dapat what we go for is yung subtle changes. Yung mukhang Natural natural. looking. Natural looking. Maging proportional Yeah. yung features mo. Mahirap din yung trabaho namin. Mahirap. Kasi dapat may artistic ka din para makita mo yung outcome nung pasyente mong hahawakan. We'll pause for a break. Magbabalik po ang Kate Talkative. Welcome back to Kate Talk Active. Pinag-uusapan pa rin po natin ang beauty. Doc Manny, yung mga artista, ano yung madalas na pinapagawa nila sa'yo? Mga artista, usually yung shape nila, yung katawan. So katawan talaga sa face. Sa face, meron din pero more on more on skin maintenance. For Doc Eric, ano yung mga dapat i-check sa blood natin bago tayo mag-undergo ng surgery? Or kailangan din ba yung mga x-rays, mga ganyan? Yes, especially for if a patient's having yung general anesthesia, so marami kang pre-operative exams dyan. Paano kung bata naman? Usually yung bata wala namang sakit, di ba? Yes, Still. you check for that. Yung mga chest x-rays, yung mga Example, sa complete blood, blood counts, yung mga clotting time, bleeding time, and then yung mga ECG, you also check for that. Kasi minsan may nakakalusot na pasyente biglang may problema pala sa puso na hindi niya alam. Ang number one talaga is yung pregnancy test. Isa pa rin yun. Pag pregnancy bearing yung... Actually, required na ngayon yun na, Required na yan, lahat ng babae magpapa-opera, especially under general anesthesia, should undergo na preg test. Paano kawawa naman yung mga may diabetes or may hypertension? Depende sa blood sugar or blood sugar level ng pasyente. Pag maki-clear naman sila kung bibigyan tayo ng go signal ng cardiologist or yung internist. O yung mga may diabetes dyan, may pag-asa na kayo, pwede pala. Basta Kasi controlled. kanina nagtatanong sila lalo na yung mga may hypertension, pag-controlled. Yeah, dapat control Pwede. lang. Dapat they're religiously taking their medications. Yes. Ilan yung percentage na nagiging palpak yung operasyon? For the both of you. Actually, it's a small percent lang naman kasi. Importante kasi dyan, minsan patient selection Kumbaga, minsan kasi, ang pasyente yung pinagpipilitan niya ito, mangyayari, magkakaproblema ka talaga. So Tama talagang yun. merong ibang makukulit. Oh, that's why kami sa amin, sa clinic, sometimes we refuse. Sabihin pa nila, babayad sila kahit magkano. Oo. Kahit na ibabayad mo Binaried naman, pa is kayo. hindi ka makakatulog ng ilang buwan. Oh, exactly. Huwag na lang. Kung magkakaproblema ka lang, huwag na. Oo. Tsaka usually kasi ang mga nagiging problema sa ganyan is yung mga nire-repair. Halimbawa, ginawa ng iba, tapos i-repair mo, ipipilitin ka na i-repair. Tapos halimbawa, ginawa mo, ever since naman palpak na yung surgery, ikaw ngayon napupuntahan ng problema. Kumbaga, ano yan Yeah. damage control ka na lang. Damage control ka na lang. Oo. So, ang gagawin mo, isipin mo na lang, i-refuse mo na lang siya.
Eh, paano kung nakakaawa? Or yun nga, nagmamakaawa? Yeah, pero may ethics kasi kami na pabalikin mo dun sa gumawang doktor na una. Kasi siya, yung unang doktor kasi, siya yung makakaalam kung anong Kung ano pinagagawa ginawa niya niya. ron. Yes. So, kung fault niya yon, dapat alam niya yung solution to sa fault na yun. So, kahit na minsan nakakaawa talaga, talagang Yes, pero wala naman tayong magawa eh, di ba? Oo. wala ka So, na din talagang magagawa. Mamaya po, meron po tayong guest na biktima po siya ng palpak na operasyon. Thank you to my doctor, Dr. Manny Calayan, and thank you also, Dr. Eric Yapuangco. Thank you, It's a pleasure to be here. And congrats to your new show. Thank you, and sobrang dami kong natutunan ngayong gabing ito. So, magbabalik po tayo with a patient na hindi nagtagumpay ang operasyon. Please stay tuned. Likas sa mga taong pagiging vanidoso. Babae man o lalaki, asahan mong lilingon nito kapag nakakakita ng salamin. Kalimitan, lalo na sa kababaihan, kapag di na kontento sa maganda niyang katawan, sumasailalim pa sa iba't ibang uri ng pagpapaganda. Kaya't hindi katakataka na patuloy ang pagdami ng mga plastic surgeon. Pero sa nagdaang mga taon, nagsulputan din ang mga nagpapanggap na eksperto sa pagpapaganda. Dahil dito, tumaas ang bilang ng mga taong nagrereklamo dahil sa palpak ng pagreretoke. May ilang namagaang labi, nagnana ang pinadagdagang dibdib, tumabinging ilong, at kung ano-ano pang reklamo. Halimbawa na ang naging kaso ng sexy singer na si Selena Sevilla. Hindi halos malunok ni Selena ang sinapit ng maimpeksyon ang kanyang pigi dahil sa silicone oil na inilagay sa kanyang butt enhancement procedure. Unti-unting binubulok ng silicone gel ang kanyang laman at balat. Subalit sa tulong ng Calayan Surgery Center, nagamot at naisaayos ang nanganganib niyang kalusugan. Tandaan na kung sasailalim sa anumang uri ng cosmetic surgery, mahalagang kilalanin at alamin mabuti ang kakayanan ng magsasagawa nito dahil buhay natin ang nakasalalay. Hi-ho! Hi-ho! Galing naman! Alive na alive! Kasama po natin ang performer na kaibigan ko po at minsan na rin po siyang naging biktima ng hindi matagumpay na operasyon. Ladies and gentlemen, Selena. Hello, Miss Beautiful, at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, tatanong ko lang sa'yo. Kasi dapat tinanong ko na ito matagal na eh. Paano magiging ganyan yung akin? Naku, huwag mo nang pangarapin. Dahil ito nga ang naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng maling operasyon. Ito yun eh. Sa mga kasama natin, kung anong nangyari, bakit ka nagkaroon ng maling operasyon? Hindi kasi ako, bata pa ako, medyo maumbok na talaga. As early as 11, meron na talaga akong dibdib na lahi namin. So, hanggang sa naging singer ako, naging performer ako, nag-artista ako, yun ang laging sinasabi sa akin ng manager na kulang ka sa behind. So, meron akong nalapitan at natanong kung saan pwedeng ma-enhance ko yung butt ko. So, sad to say, ang napuntahan ko is aquac doctor pala. So, hindi siya totoong doktor? Oh, pero during my time, he's really famous kasi marami na sa Japan kasi alam mo naman, biyahera ako, di ba? I'm a singer. Ang dami na talagang mga katulad ko na talagang every year yata talaga nagbabago itsura eh. Sa mukha, sa dibdib, sa lahat. Ako naman, luckily, sa behind ako nagpalagay. So, hanggang sa umabot na nga, noong 2008, medyo nagkaroon ako ng problema. Kailan mo siya pinagawa? That was 1999. 1999. Anong unang naramdaman mo? Paano mo nakita na? Actually, nagkakaproblema na ako sa kanya after 5 years na magawa siya. Tumitigas na parang bato pag nasa malalamig ako na lugar. Ang nilagay kasi sa butt ko, actually hindi siya operasyon. It was only a simple injection na yung ginagamit sa pagpapakintab ng mga tire block.
Imaginein mo yun ang in-inject sa puwet ko. No, it's not hydrogen. It's silicone oil. Silicone oil siya. Yung nga nilalagay sa tar block, imaginein mo naman yun, i-inject sa katawan ng tao. So, hanggang ilang taon na nandun siya sa katawan ko, syempre, it's a foreign body, hanggang sa naging necrotic siya. Necrosis, meaning to say, nagnanana, nabubulok. Imaginein mo lang a simple pigsa, ang sakit, yung akin 2 puwet na malaki pa. So, hanggang sa nag-start lang siya na lumalabas na kasi yung pagbubulok niya, na lumabas na sa skin ko, affected din skin ko, naging parang blister siya na naging pigsa. Hanggang sa, Sino parang may dumadami kang pigsa? hindi lang yun, ang sakit na talaga ng balakang ko, tinitiis ko lang yun talaga lahat. Kasi, dati ko pa inisip na magpapagamot ako, pero syempre, sabi ko nga sa'yo, ako yung nagpaganda na hindi para maging mayabang. Ako nagpaganda ako para to support my kids, because I'm a single mother, at para may trabaho ako. So, tiniis mo siya talaga? Oo, nalagas nga ang buko kasi, Diyos ko, grabe, ilang matataas na pain reliever yung ininom ko. Kasi I have to continue my life during that time. So I was really desperada rin ako na humingi rin ako ng tulong sa mga kaibigan. Hanggang sa meron ako nakilalang isang mabait na doktor, na si Dr. Manny Calayan, ang angel ko. Tinulungan ako. So, nung time na yun, hindi ka makatayo. Pag walang pain reliever. So, kaya nga nagpapasalamat ako pag may mga ganitong pag-uusap. Dahil it's my advocacy na i-open ko talaga sa mind ng mga tao na kung gusto nyong magpaganda, kasi kanya-kanya naman tayo ng dahilan sa mundo, you go to the right person. At huwag magtitipid. Yan. Okay. So, nung pumunta ka dito sa doctor, sa doktor na naggamot sa'yo, Actually, doktor pa nga. Pag tinatanong ako, kanina ka bagwa, kay doktor, ganito pa rin ang, kasi nakatanim sa isip ko na isa siyang doktor. paano yung pagpapagaling mo habang nagpapagaling ka? Umasa ka ba na mabubuhay ka pa ulit? Oo, kasi biro mo may sakit ka, tapos yung stress. Diba? Siyempre, I'm a single mother. How can I? Paano mo bubuhay ang mga anak mo kung nagpapagaling ka? Aasa ka sa tulong ng ibang tao, mahirap. So, wala akong ibang kinapitan kundi ang Diyos talaga at that time. And miracle happens. It's true that God is there. Matinding gamutan, sis, kasi it's called debridement. Parang suction, tapos niscrape yung mga bulok. Bawat isang bat, no, is 38 stitches. Ang galing lang talaga ng naging doktor kung nagpagaling sa akin dahil hanggang ngayon nga, akala ng ibang tao, ano na itsura ni Selena? Parang may volcano na yata sa puwet, di ba? I don't blame people to think that way. Pero I'm very, very happy na after 3 years nang nagamot ako, eto ako, nakakapagsuot pa ako ng fitting na jeans, nakakapag-show pa ako, nakakapagsuot pa ako ng sexy na damit. So, siguro, ginamit ng Diyos ang isang mabuting doktor para maduktungan yung buhay ko at para maging maganda pa ako. Kasi kapag hindi na ako maganda, wala na akong trabaho. So, paano mo naibalik yung confidence mo? Paano ka naging confident ulit? Actually, I learned to forgive. Kasi at the end of the day, ako rin palang may kasalanan. Meron ba tayong reaction? I think kung kailangan natin i-uplift ang physical beauty natin, kung kaya natin mag-makeup o magpa-opera, why not? Kung man-uplift naman ang confidence mo, di ba? Tama yun. Katulad ako, di ba? Before. Alam ko naman sex at maganda ako. Alam ko yun. Pero since ang mga tao kasi minsan, alam mo, hindi kontento. Minsan nabubuli ka, ikaw naman si tanga, ayan, ako, apektado ka. So kung saan ka rin naman masaya, pero dapat pumunta kayo sa mga lehitimong doktor, katulad ng doktor ko, si Dr. Calayan. Ayan, sure na sure ka dyan. Diba? There's nothing wrong. Oo. Sa tingin ko, hindi naman kailangan operasyon na yan. I think natural beauty is the best. Mami, correct ka dyan. Talagang sang-ayon ako dyan. Pero sa sawing palad na katulad ko na puro bundok lang ang nai-gifts yata sa akin. And just nagkulang ako ng behind. At So, thank you, Selena.
Thank you rin. Madami pang mga taong na-inspire ng mga kapatid. Basta, kung magpaparitoke, kailangan kilala niyo ang doktor at alam niyo po ang pinapasok ninyo. Tandaan po natin ang payo ni Selena para hindi po tayo mapahamak. Maraming salamat. Magbabalik po tayo in just a short while. So, magpapamigay tayo ng stand home para mawala ang ating mga ugat sa legs. So, ang top 5 ng ating survey. Number 1, Morena or Moreno for 47 votes. Matangkad, 36 votes. Matangos ang ilong, 27 votes. Sexy, maganda ang katawan, 35 votes. Makinis ang kutis, 25 votes. Maraming salamat sa Kalayan Surgery Center, of course kay Mara Chua, sa Salon de Manila, sa FMCC, and sa Sessionistas Band. Palakpakan natin. Thank you again to Dr. Kalayan, Dr. Eric Yapuangco, and Selena for joining us. Ang masasabi ko lang po ay lahat po tayo ay maganda because we are all created in God's image. Kita-kita po tayo ulit next week. Let's talk, let's get active. Only here at Kate Talk Active. Ako po yung kauna-unahang Pilipina na nanalo ng Figure World Champion. Promise ourselves na hindi kami kakain ng pork. Do you have a girlfriend? Not yet. Not yet. Okay. Halika at sumama sa kwentuhang magkabuluhan. Limutin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Sa talakayan with Kate. It's an early morning, Saturday date. Isang magandang babae na ang pangalan ay Kate. Gather up for a chica to the max, umadlib. Anything goes for Kate. Talk active. Halika at sumama sa kwentuhang makabuluhan. Limutin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Hi-ho! Magandang umaga, nakaka-talk active. Alam niyo naman po na tapos na ang London Olympic Games pero wala tayong nauwi, sadly na kahit na anong medal. Bakit kaya?
Sino ka? Hi, Miss Kate. Ako si Scottie Pippet. Pipet? Scottie Pipet. Okay. Tama-tama naman sinabi mo eh. Tayo mga Pilipino, panalo pa rin tayo sa Olympics. Walang panamay sila Michael Phelps at saka si yung swimmer na babae. Wala yan. Mas magaling mga taga Marikina, Malabon at Pasig. Kung lumangoy ng baka. Tama ka dyan, Scottie Pipet. At saka isa pa, walang panay mga weightlifter ng mga Poland, Kazakhstan. Ang gagawin ng mga pulis na weightlifter natin, binuhos sa mga tatanda, palabas ng baha, baba ng bahay, pabalik-balik pa. Nakakapagod kaya yun. Oo nga. I agree, Scottie Pipet. Pero ang pinakagusto ko sa'yo, kanina pa ako nakatingin sa'yo yung sexy mo na katawan. Sample nga. Yan. Mamaya po, sa pagbabalik po ng K-Talk Active, pag-uusapan natin ang mga diet ng ating mga athletes, katulad ni Scottie Pipet. Ayan. Wag po kayong aalis. Walang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Welcome back mga Ka-Talk Active. Kasama natin ngayon ay ang former PBB housemate, si Mama Luz. Mama Luz, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po sa inyo. Curious ako kanina pa. Kanina ko pa gustong tanungin sa'yo kung paano ka nagpapapayat, kung paano mo nakuha yung ganyang katawan. Bakit ang sexy mo? Ito, I've been doing this for 9 years, competing around the world. But in diet ko, 6 to 8 months, no salt, no oil, lots of fruits, tapos So, puro nilaga? ba yun? nilaga, steam, at saka ihaw. Curious lang din kami kanina pa. Ano yung mga napanalunan mong mga awards? Ako po Sabihin yung- mo naman sa ako mga po kasama yung- natin. Ako po yung kauna-unahang Filipina na nanalo ng figure world champion, figure bodybuilding in Las Vegas 2010. And nag-silver po ako sa muscle modeling in Las Vegas 2010. And then nag-bronze medalist ako in Germany, Berlin, Germany in Miss Figure Bodybuilding Universe. Now I have upcoming competition na rin. Saan? Eto, this coming September 21, I will be held Panoorin in natin yun, will be ha? held in Cebu against Asian women, Philippine Asia Pacific International Bodybuilding, and also sana tuloy-tuloy na Oklahoma Figure WBFF World Championship represents Philippines. November Wow. 10, this coming November 10. Okay. Kwento mo naman sa amin kung paano ka nagumpisa magpa-sexy. Anong naisip mo kung bakit ka nagpa-sexy ng ganyan? Actually, At saka bakit may dati na akong muscles? sexy. Okay. So, dati ka na talagang sexy. Samahan ako sa sexy. Gusto ko, ang ginawa ko, nilagyan ko na siya ng muscles. So anyway, 10 years ago, nung nag-asawa ko sa asawa ko, he's the one who got me into fitness. Tapos, ayun lang, masyado ako na-involved, na-in-love ako Yung sa weights. asawa mo na, American. Oh, yung husband ko, siya talaga yung mubuha, siya yung magandang katawan kasi nasa army siya eh. So parang ngayon na masyado akong na-amaze sa katawan niya. Sabi ko, babae pa pwede magkaroon ng six-pack. And then yun na, yung the first 3 to 6 months, napansin ko nagkaroon ako ng six-pack, nawala yung migraine ko, nawala yung lower back pain ko. Sabi ko, okay to, nagkakaroon ako, yung katawan ko nagiging firm na siya, hindi na siya yung malambot. Tapos nakikita ko, may six-pack ako. Tapos dire-diretso na, yun na, na-inlove ako sa weights. Ang bilis-bilis mo magsalita, dahan-dahan lang. Sabi ko, So, sabi mo kanina, dati ka pang sexy. oo. O, bakit Ako- naging sexy ka dati? Anong ginagawa mo dati? Hindi. Pero walang muscles yun dati. Wala po. Typical Filipina na sexy. Pinanganak talaga akong sexy. Alam niyo yung nababastos. anong tawag doon? Yung sinisipul-sipulan sa sobrang sexy. Ako po yun. May tawag dun sa katawan na gano'n eh. Sama-sama na ako Balingkinitan. Opo. Balingkinitan talaga yung katawan mo. Opo. Sama-sama na ako sa sinisipulan, kaya naglagay ako ng muscles. Eh ano yung kinukwento mo sa akin kanina na pangarap mong maging Miss Universe or Binibining Ayun nga, Pilipinas? medyo Model. Gusto mo rin, di ba? Masyado mataas kasi yung pangarap ko. Yung nung bata pa ako, gusto ko maging modelo or maka-join ng mga beauty contest. Well, unfortunately, hindi na matutupad yun kasi hindi naman talaga ako matangkad. Hindi naman ako ganun kagandahan. So, but at least,
through bodybuilding, natupad ko yung pangarap ko na rumampage, stage. Yun nga lang talaga paghihirapan ko, 6 to 8 months na nakajeta para ma-achieve ko yung ganitong physique and to be able to compete. And also natupad ko rin yung pangarap ko na makapagbiyahe sa buong mundo through bodybuilding. I was able to compete. Paano ka nagpe-prepare? Kapag halimbawa ngayon na yung competition, hindi ka nakakain, ganun ba? Hindi ka makain ako pero walang oil, walang salt, puro healthy. Ayokong sabihin na diet eh. I only eat healthy. Hindi, kung mamaya na yung competition. Kung mamaya a day before the competition, wala nang tubig. Wala nang Tubig, inuman. wala. Wala nang tubig. Eh di oo na uhaw ka. Hindi, yung yellow and green pepper, yun ang pinaka-pawi ng uhaw. Yellow and green pepper. Tapos, 2 weeks before the competition, wala nang kamote, wala nang carbs. So lahat kayong mga bodybuilders ganon. Yes. 24 hours bago mag-compete. Yes. Pero when I was in Vegas, 36 hours, I didn't drink water at all. I wanna make Hindi sure ka na... ba parang nanghihina noon? Kung ako yung siguro patay na ako. Hindi, nakastay ako sa aircon. Nakatutok sa akin yung aircon. Ganun talaga. Kailangan talaga nakatutok sa iyo yung aircon Kasi- para hindi ka himatayin. Dahil wala kang tubig eh. hindi kasi- ka uminom ng tubig. Mainit na kasi yung katawan ko. Tapos minamindset ko na lang siya, minamindset. Iniisip ko nga yung mga bata sa Africa na hindi nakakainom ng tubig. Nakakayanan nila, di ba? Kakayanin ko yun. Kakayanin ko not just for the country, gagawin ko lahat. Gusto ko ilagay ang bansang Pilipinas sa world bodybuilding, world bodybuilding. Itatanong ko lang sa mga audience gusto nyo ba na makakita ng flexing routine ni Miss Luz? Gusto nila. Pahawak nga. Grabe. Ang sexy. Sige, sige. Thank you. Kanina habang inaayusan tayo, may kinakwento ka sa akin tungkol sa nagtinda ka ng goto. Opo, yung Nung po bata ka pa, ilang taon ka na nagtinda ka ng siguro goto? mga 8 years old ako onwards. Doon ako nakatapos ng elementary tsaka high school. Hindi ba yun yung dahilan kung bakit maganda yung arms mo dati pa? Or kung bakit Dati sexy na- ka dati pa dahil nagbubuhat ka ng goto dahil Opo. pagod na pagod ka magtinda? Laki po ako sa hirap, sanay po ako sa buhat ng container na tubig, balde. Malayo iniigiban namin para makaligo kami. Buhat ng kalde-kalderong goto or mami. So yun yung negosyo ninyo dati? Yun po yung, doon po ako nakapag-aral. Saan kayo? Taga saan kayo? Tagalabang po. Okay, bago tayo magtapos, sabihin mo yung tungkol sa competition mo and kung mga kailangan mo ng mga sponsors para kung may nanonood sa atin. Ito, umaasa po ako. I have this upcoming competition, Philippine Asia Pacific International Bodybuilding will be held in Cebu against Asian Women, September 21. And I'll be going for World Championship, WBFF Figure World Bodybuilding in USA, November 10. Ito po, umaasa po ako. Mananawagan na po ako sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga tao na nakikinig sa akin ngayon. Sana po bigyan niyo po ako ng chance. Sana nakita niyo po yung potential ko. Gusto ko lang po dalhin ang Pilipina sa Figure World Bodybuilding World Championship. At may awa po ang Diyos, manalo po ako this coming WBFF November 10 USA. Para po sa Pilipinas po to. Karangalan po to at self-fulfillment at gusto ko po ma-inspire lahat ng kababaihan sa buong Pilipinas, mga nanay na katulad ko. Yun po.
Ano yung maipapayo mo sa ating mga kabataan na gustong magpaganda ng katawan, na gusto yung matupad yung mga pangarap nila? Ako, walang imposible. If you have a dream, desire, dedication, and a vision, everything is possible. With hard work and discipline, everything is possible. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, kaya mong baguhin. It's your choice to make your destiny. Tayo gumagawa ng ating kapalaran. Wala akong kapalaran, tayo gumagawa nun. So it's our choice to change our life. At importante po, masasabi ko sa lahat ng mga kabataan, sa mga bata, na importante talaga yung may sport. Kasi pag may sport yung bata, lalaki sila na magkakaroon sila ng mindset, always setting up their goals. Yun ang pinaka-importante. Magkakaroon sila ng pangarap and motivation to achieve their dreams. Yun po. Okay, maraming salamat. Luz, palakpakan natin si Luz. K-Talk Active will be right back. Thank you. The salmon and lettuce diet uses various recipes that mainly makes use of salmon and lettuce, both low-calorie foods. Popular ito sa mga gustong mag-diet dahil masarap ang salmon at hindi nakakasawa. Low carb and good food for the heart, yan naman ang claim ng South Beach Diet. Popular din ito dahil hina-highlight nito ang mga good carbohydrates gaya ng sweet potatoes at iba pang mga root crops at good fats gaya ng mga isda na may omega oil. So these are the diet options you want to fit in your taste, lifestyle, and budget. And if none of these works, I'm sure marami na namang mga diet ang mauuso at pwedeng subukan. Wag lang yung mga makakasama sa ating kalusugan. Problema, sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Welcome back to K-Talk Active. Kilig factor muna tayo. Kasama natin ang Jerry Maguire of the Philippines, Mr. Mel Makasakit. Also, the newest midfielder,